Maligayang pagbabalik sa Oprah Recap muli. Salamat sa pagtangkilik sa aming mga recap at huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nagsisimula ang pelikula kay Meng Yi, isang makapangyarihang general sa panahon ng Qin Dynasty sa China. Si General Meng ay naatasan na maging consort ni Oksu, isang prinsesa ng Korea pabalik sa China para magsilbi bilang isang kerida ng emperador na si Qin Shi Huang upang palakasin ang mga diplomatikong relasyon ng bawat bansa. Sa sandaling makita ng general ang prinsesa, nabighani ito sa kanyang kagandahan. Nang biglang tumama ang palaso sa isa sa mga consort ni Oksu, si General Choi at ang kanyang hukbo ay nagpahayag na dadalhin ang prinsesa sa kanyang nararapat na tahanan bilang kanyang mapapangasawa. Sinasalakay nila ang maharlikang karwahe gamit ang nagliliyab na mga palaso. Isa sa mga tauhan ni General Choi ang nakakuha sa karwahe, ngunit nagawa siyang itulak ni General Meng. Sa proseso, ang karwahe ay halos bumagsak na sa isang bangin ngunit itinali ng general ang lubid sa kanyang sarili para pigilan itong mahulog. Sinubukan ni General Choi na makumbinsi ang prinsesa na sumama sa kanya, dahil ang pagiging kerida niya sa emperador ng Qin ay magmumukhang pagsuko ng kanilang bansa. Nag-alok si Choi na makipaglaban kay Meng para sa buhay ng prinsesa saka itinali ang sarili sa mahuhulog na karwahe. Sa kalaunan ay nanalo si Meng, at sinabihan siya ni Choi na iligtas ang prinsesa, habang nakahawak siya sa karwahe ngunit nahulog ang karwahe kasama ng prinsesa kaya tumalon si Meng para iligtas siya. Hinawakan nila ang isa't isa habang nahuhulog sa ilog. Biglang nagising si Jack mula sa panaginip at mahigpit na niyakap ang kanyang unan tulad ng ginawa ni General Meng sa prinsesa. Iginuhit niya ang kanyang panaginip sa kanyang journal, na binabanggit na mayroon siyang parehong panaginip sa loob ng 3 buwan kung saan siya ay palaging isang sinaunang general na nagliligtas ng isang magandang prinsesa. Tinawagan siya ng kaibigan niyang si William upang bumisita sa kanya, at nang maglaon ay nagkwentuhan silang dalawa saka tinanong ni Jack kung bakit bumalik si William sa Hong Kong. Binuksan niya ang isang video call na nag-iimbita kay Jack sa kanyang anti-gravity research project. Inaanyayahan siya ni William na maghanap ng isang bihirang material upang lumikha ng isang zero-gravity field. Hindi maintindihan ni Jack kung bakit siya iniimbitahan dito, na sinasabing siya ay isang arkeologo lamang. Sinabi ni William na alam na niya ang isang bagay na maaaring makatulong sa kanya, tulad noong isinulat ni Jack ang isang artikulo sa kanyang pagtuklas na maaaring magbunyag ng sikreto tungkol sa misteryosong sinaunang hindi pangkaraniwang bagay. Ngunit sinabi ni Jack na ang kanyang pagkatuklas sa Desarme ay batay sa isang alamat. Hiniling sa kanya ni William na pagkatiwalaan siya tungkol dito at sa wakas ay pumayag si Jack. Nang maglaon, naglakbay sila sa isang sinaunang templo ng isang prinsipe ng Desar sa India, kung saan maraming mga deboto ang nagdarasal sa isang banal na tao na nagsasabing kaya niyang lumipad. Nakita nila na ito ay lumilipad ngunit si Jack ay hindi kumbinsido, kaya siya ay pumasok sa loob ng templo upang mag-imbestiga. Sa loob, nakakita sila ng isang lumulutang na kabaong na may espada sa tabi nito. Tinukoy ni Jack ang mga sinaunang inukit sa kabaong at nalaman na sa panahon ng isang misyon sa Qin Empire, ang prinsipe ng Desar ay nagdala ng mga kayamanan at kababaihan bilang mga regalo. Bilang kapalit, inalok siya ng emperador ng Qin ng isa sa kanyang mga asawa at hiniling na pumili, ngunit tumanggi siya ng piliin ng prinsipe ang kanyang paboritong si Oksu. Sa halip, binigyan siya ng emperador ng Qin ng painting ni Oksu at ng hiyas ng Qin. Samantala, inalis ni William ang isang kakaibang itim na bato mula sa isang rebulto, ngunit hindi niya sinasadyang nabagsak ang zero-gravity field na nakahawak sa puntod, espada at lumulutang na banal na tao. Sa kabutihang palad, si Jack ay nakaiwas sa tamang oras sa mabigat na batong kabaong at espada na mahuhulog sa kanya. Bumukas ang kabaong, at nakita ni Jack ang isang nakatagong painting ng prinsesa na nakita niya sa kanyang panaginip. Isang pangitain ang nangyari kay Jack. Nahihirapan ang pintor na magpinta ng larawan ng prinsesa dahil hindi ito ngumingiti. Nagkomento ang kanyang alipin na hindi na siya ngumiti mula nang pumasok sa palasyo, ngunit nang makita ng prinsesa si General Meng na dumating, ngumiti ito ng matamis sa kanya. Pinutol ni William ang kanyang pangitain nang dumating ang mga gwardya. Inatake sila ng mga bantay dahil sa pagpasok doon, ngunit dalubhasa niyang nilabanan ang mga ito. Nagawa ni Jack na patumbahin ang ilan sa mga gwardya, at nagawa rin ni William na mapatulog ang isa pang bantay sa kadinala ang espada, na sinasabing hihiramin lang nila ito para sa proteksyon. Itinuro sila ng nahulog na banal na tao habang sila ay paalis sa templo dahilan para ang mga deboto ay sumugod sa kanila,
tumakbo sila hanggang sa bangin kung saan may helicopter si William na nakahanda. Nagawa ni William na makasakay ngunit binabato siya ng mga deboto sa helicopter kung saan ito ay masyadong mapanganib, kaya iniwan nila si Jack na mag-isa sa bangin hawak ang espada. Tumalon si Jack sa isang bangin at nahulog sa isang ilog, siya'y umahan sa tubig na nakasuot ng kanyang baluti bilang si General Meng Yi habang hinahanap ang prinsesa. Natagpuan niya itong walang malay, lumulutang sa malapit kaya dinala niya ito sa pampang upang matuyo at gamutin ang kanyang mga sugat. Nagkamalay ang prinsesa at agad siyang humingi ng paumanhin sa hindi niya pagprotekta sa kanya. Nang bigla silang inatake at kinuha si Aksu, nagbabanta na papatayin ang prinsesa kapag hindi niya binitiwan ang kanyang espada. Inutusan siya nitong huwag itong sundin dahil gusto niyang mabuhay siya, ngunit habang ibinababa niya ang kanyang espada, sinamantala ng sundalo ang pagkakataong saksakin siya. Gumamit siya ng espada at pinatay ang dalawang sundalo ngunit malubha pa rin siyang nasugatan at nawalan ng malay, kaya tinulungan siya ng prinsesa at binigyan ng paunang lunas para sa kanyang mga sugat. Samantala, nawalan ng malay si Jack at naanod kasabay ng agos hanggang sa mailigtas siya ni Samantha na nakahanap sa kanya, at sa tulong ng kanyang elepante na si Lekchum, nakuha nila ang kanyang katawan papunta sa baybayin. Hindi nagtagal ay nagkamalay siya, at dinala siya ni Samantha upang makita ang kanyang tiyuhin na isang master ng kalaripeyeto. Humingi ng paumanhin si Jack dahil sa problemang naidulot niya, kaya ibinalik sa kanya ang espada ngunit ipinaliwanag niya na hindi ito sa kanya at pumunta lamang siya doon upang makahanap ng ilang mga sagot. Sinabi sa kanya na ang kanyang mga sagot ay ibibigay pagkatapos ng tunggalian. Sa panahon ng laban, naalala ni Jack ang isang laban sa prinsipe ng Desar sa kanyang nakaraang buhay at agad na nabawi ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban mula sa kanyang buhay bilang si General Meng Yi. Tinanong niya ang master kung naniniwala siya sa mga nakaraang buhay at ipinaliwanag niya na napapanaginipan niya ang isang sinaunang general at isang prinsesa. Sinubukan niyang magtanong patungkol dito, ngunit ipinaliwanag ng master na siya lamang ang makakahanap ng mga sagot na kailangan niya. Habang gumugugol ng mas maraming oras sina Meng at Aksu sa kabuuan ng kanilang paglalakbay, nagkaroon ng prinsesa ng damdamin para sa kanya. Ngunit ang general na nagkikimkim ng katulad na damdamin para sa kanya ay tumanggi. Ipinaalala sa kanya ang kanyang layunin na maging isang kerida para sa interes ng kanyang mga tao at pagkumpleto ng kanyang misyon. Nakikiusap siya sa kanya na mabuhay para sa kanyang mga tao at sa kanya, sa wakas ay sumuko siya at pumayag na mabuhay ngunit para lamang sa kanya. Samantala sinabi ni Samantha kay Jack na hinahabol siya ng mga pulis at tumakbo sila sa nayon upang makatakas. Sinubukan nilang makisama sa karamihan ngunit hindi nagtagal ay nakita sila. Tumulong si Samantha na labanan ang mga pulis na humahabol sa kanila, ngunit hindi nagtagal ay naipit sila sa isang makina ngunit nakaalis din. Pinatay din ni Jack ang aparato bago pa man maputol ang katawan ng mga naipit na gwardya. Nang maglaon, dinala siya ni Samantha sa isang bangka na magdadala sa kanya sa China at nangako si Jack na babalik siya upang makita siya at ang master. Pagkatapos ng malawak na pananaliksik, natuklasan ni William at ng kanyang koponan na ang kakaibang itim na bato ay isang anti-gravity na material at isang piraso ng isang meteorite. Natuklasan din nila na kung ang ilaw na ibinubuga ng bato ay naharangan, ito ay hindi gagana. Nagtagumpay si Jack na makauwi ng ligtas at nakipagkita kay William, at napag-alaman nila na ang espada ay mula sa dinastiyang Qin kaya ibinigay niya ito sa pambansang museo ng China bilang isang pambansang kayamanan. Ikinagalit ito ni Maggie dahil ang foundation niya ang nagpopondo sa proyekto ni William, dahilan para magtalo sina Jack at William tungkol sa kung sino ang nararapat na makakuha ng antik na espada. Gayunpaman, ipinaalala ni Jack sa kanila na ito ay nararapat na sa China dahil ito ay isang pambansang artifact. Nang maglaon ay dinala ni Maggie si William kay Professor Ku, na nagpopondo sa kanya sa lahat ng mga taon na ito na pinuno ng isang kriminal na sindikato ng mga Tomb Raider. Hinihimok ni Professor Ku si William na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan kay Jack dahil gagawin siya nitong isang mahusay na siyentipiko. Samantala sa sinaunang China, ang emperador ng Qin ay nagkasakit ng malubha at ang walang kamatayang tableta ay ang tanging bagay na makapagliligtas sa kanyang buhay, gayunpaman, ito ay ninakaw ng mga rebelde habang dinadala sa emperador. Nabalitaan ni General Meng na kung mamatay ang emperador, ang kanyang mga asawa ay ililibing kasama siya kaya hiniling niya na siya mismo ang kukuha sa walang kamatayang tableta. Ang konseho ng emperador ay nagprotesta dahil walang magtatanggol sa emperador kung siya ay aalis, kaya ang general ay nagpahayag na iilan lang ang isasama niyang sundalo.
Bago umalis ay sinabihan ni General Meng si Okso na aalis na siya at inulit ang kanyang pangako na poprotektahan siya, habang si Okso ay nangako na hihintayin ang kanyang pagbabalik. Pumili ang general ng isang maliit na grupo ng mga sundalo na sasama sa kanya, ngunit lahat sila ay nanumpa ng katapatan at sumama sa kanya. Tinambangan ng mga sundalo ang mga bantay na may dala ng tableta sa utos ng traidor na prinsipe at pinuno ng gobyerno na tinatawag na Chancellor. Sa wakas ay dumating si General Meng at ipinakita sa Chancellor ang utos ng imperial para itigil ang digmaan, ngunit hindi niya ito pinansin. Naganap ang labanan, at ang mga tinatawag na rebelde ay mga sundalo na pinamumunuan ni General Jia. Hinanap ni General Jia si General Meng sa labanan, sinabi sa kanya na gusto ng Chancellor na patayin siya at nag-alok ng proteksyon sa likod ng kanyang mga sundalo. Pinatamaan ng pana ni Chancellor si General Meng ngunit tinamaan lamang ang kanyang kabayo, na nagpahinto sa kanila. Ibinigay ni General Meng ang tableta sa kanyang kinatawan na si Nangongyan, at inutusan siyang protektahan si Oksu. Samantala, nagising si Jack sa pagdating ni William, na humihingi ng paumanhin para sa kanilang nakaraang pagtatalo at sumang-ayon na dapat ibalik ang antik. Niregalo niya sa kanya ang isang larawan ni Okso at sinabi sa kanya ang tungkol sa kung ano ang nahanap niya tungkol sa mga panaginip ni Jack na tungkol sa mga talon at lagusan sa paligid. Pumunta sila sa isang talon na 200 milya ang layo mula sa Mount Lee at nakita nila ang isang kuweba sa likod nito. Lingid sa kaalaman ni Jack, si Professor Ko at ang kanyang mga tauhan ay sumusunod sa kanya at kay William. Pumunta si Jack sa tuktok ng talon, tumalon dito, at pumasok sa kuweba. Doon ay nakahanap siya ng daanan at sinabi ito kay William. Pagkatapos, gumawa ang professor at ang kanyang mga tauhan ng butas sa kuweba gamit ang mga pampasabog na nagpatumba kay Jack na nawala ng malay. Nahanap siya ng lumulutang na si Oksu, at namulat siya nang nasa tabi niya si Oksu na napagkamalan siyang si General Meng Yi. Nilabas niya siya sa karwahe, ipinakita niya sa kanya ang nagyelo na hukbo, at pareho silang lumutang sa paligid ng musoleo ng emperador ng Qin. Nakita at inatake siya ni Nangongyan sa paniniwalang siya ay masamang tao, hanggang sasabihin ni Oksu sa lalaki na huminahon. Sa wakas ay nakilala siya nito at humingi ng paumanhin sa pag-atake. Samantala, nakita ni Professor Ko at ng kanyang mga tauhan ang lugar kung nasaan si Jack, na naniniwala na patay na siya. Tumalon si Ko mula sa bangin at napagtanto na mayroong zero-gravity field. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Nangongyan kay Jack na nagawa niyang dalhin ang tableta sa emperador, ngunit inutusan siya ng konseho ng emperador na inumin ito upang matiyak na ligtas ito. Pinainom din nila si Oksu, na ginawa silang immortal at hinatulan silang makulong sa musoleo ng emperador ng Qin ng walang hanggan. Pagkatapos ay tinanong ni Nangongyan kung ano ang nangyari kay General Meng Yi pagkatapos niyang umalis dala ang tableta. Matapos mamatay ang kanyang kabayo, hinarap ni General Meng Yi ang Chancellor at ang kanyang mga sundalo ng mag-isa. Nagpatuloy ang labanan at napatay ng general ang maraming sundalo. Pagkatapos ay humarap sa kanya ang Chancellor ng mag-isa, at dahil si Meng Yi ay mahina na at duguan, sinamantala ng Chancellor ang pagkakataon at pinatay siya sa pamamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo. Kailangan ng tulong ni Okso at Nangongyan para maintindihan na ang lalaking kaharap nila ay hindi si General Meng Yi. Nang biglang sumabog ang pasukan ng musoleo at pumasok si Professor Ko at ng kanyang mga tauhan. Hinarap sila ni Nangongyan at napag-alaman ni Ko na siya ay immortal, pagkatapos ay sinalakay niya sila para pigilan sa pagpasok sa musoleo. Kasabay nito, lumapit si Ko kay Oksu para hingin sa kanya ang tableta, kaya inutusan ni Jack si Nangongyan na protektahan si Oksu habang kinakalaban niya ang iba. Na-corner ni Ko si Oksu at kinaladkad siya sa Celestial Palace para hanapin ang tableta dahilan para pigilan sila ni Jack at labanan si Ko. Sa panahon ng labanan, hindi sinasadyang nasira ni William ang balanse ng field matapos alisin ang isang piraso ng meteorite. Siya ang naging sanhi ng pagbagsak ng libingan dahilan para tawagin niya si Jack at humingi ng tulong. Hiniling ni Jack kay Okso na samahan siya habang papunta si Ko sa palasyo. Si William na nalulunod na sa Mercury ay nagpahayag na dapat siyang lumabas dahil hindi siya isang Tomb Raider at hiniling kay Jack na tapusin ang kanyang pananaliksik. Pagkatapos ay binigay niya ang itim na bato na nakuha niya mula sa Indian Temple. Sa wakas ay napagtanto ni Okso na hindi siya ang general at sinabi niyang maghihintay siya magpakailanman para sa tapat na general, sa paniniwalang siya ay buhay pa. Samantala, ginamit ni Jack ang itim na bato para lumutang palabas sa gumuhong libingan. Nang papalapit na si Ko sa tableta, hinawakan siya ni Nangongyan dahilan para mahulog sila at pareho silang namatay.
Si Jack ay nakaligtas mula sa ilalim ng talon ngunit pagod at nag-iisa. Nagtatapos ang pelikula nang makabalik si Jack sa kanyang bangka na may nailathalang kopya ng The Myth, isang librong isinulat niya tungkol sa kanyang pakikipagsapalaran at mga karanasan, na inialay niya sa kanyang kaibigan na si William. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!